Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Hesus sa araw na ito. At sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sana wala tayong sakit, wala tayong karamdaman sa ating pong gagawin ngayong araw na ito. So ito po ang inyong lingkod, si Pastor Joey Karamay, na ngayon ay nagnanais mag-share sa inyo ng Ebanghelyo. Mabuting balita, good news, yan. So yan po yung ating gagawin ngayon. At ang gusto ko pong pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa kaligtasan. Alam mo na ba ang kaligtasan? So, maaaring masabi mo, bakit kailangan ko ng kaligtasan? Ako naman ay malakas pa. Ako naman ay may sakit. Wala naman akong sakit. Ako naman ay may trabaho, maayos ang buhay ko. So, bakit? Wala naman ako sa delikadong bagay. Bakit ko kailangan ng kaligtasan? Tama ka. Kung ang iniisip mo ay tungkol sa mga bagay na pisikal. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bagay na spiritual. So yung tungkol sa mga bagay ng Diyos. Tungkol sa mga bagay na makalangit. Yan po yung pag-uusapan natin. So kaligtasan. So ikaw ba ay nasa delikadong kalalagayan? Bakit ko sinasabi na kailangan natin ng kaligtasan? Ayon kasi sa sinabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi rito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino makakaalam? So yung puso po natin o yung pag-iisip po natin, dinadaya po tayo niyan. Ang akala po natin tayo po ay mabait. Pala, hindi pala. Tayo pala ay masama ang pag-iisip. Paano natin masasabi yan? Sabi dito sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. So ito po yung totoong pag-iisip ng tao. Akala nga po natin mabait tayo, pero tingnan po natin dito sa Marcos chapter 7 verse 21 to 23. Ito po yung laman ng isip ng tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahahawa sa tao. So ito po yung tunay na sitwasyon natin, yung tunay na sitwasyon mo. Kaya sinasabi ko sa iyo na ikay delikado at kailangan mo ng kaligtasan. Kasi masama talaga tayo. Kung napapansin ninyo, madali sa ating matuto ng mga kasalanan. Halimbawa, madali ka magmura, bata, nahawa ka sa mga kalaro mo, pagmumura, o kaya narinig mo sa magulang mo, nagmumura, o sa ibang matanda, narinig mo nagmura. Pero napansin mo ba, tinuruan ka ba sa school na magmura? O ang magulang mo ba, tinuruan ka magmura? O yung ibang mga tao, tinuruan ka bang magmura? Hindi ka naman tinuturuan pero natuto ka kaagad. Bakit ganoon? Kasi nga, ang puso natin, ang laman yan, puro kasalanan. So, hindi tayo nag-iisip ng matino, hindi tayo nag-iisip ng tama. So, yun po yung makikita po natin sa ating pong pagkatao. Ngayon, kung ikaw ay masama ang pag-iisip, ano mangyayari sa iyo? Ang sabi po sa atin dito sa Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi, ito ha, makinig ka, ay dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa madaling salita, impyerno. So pupunta raw po tayo sa impyerno kung tayo ay makasalanan. Napatunayan na nga po natin na lahat po tayo bilang tao ay makasalanan. So, pupunta tayo sa impyerno. Gusto mo bang pumunta sa impyerno? Kaya tayo ay nasa kadelikadong sitwasyon. Tayo po ay hahatulan na ng Diyos isang araw. Nagsimula po yan doon sa sinasabi ng lolo't lola natin, kinukwento nung araw ng lolo't lola natin, kapag mahal na araw, naalala po ninyo, yung pong istorya ni Adam at saka ni Eva. At tayo nanggaling po dyan. So, ang mga tao po ay nag-ugat doon sa
ating mga ninuno na ito. At itong mga ninuno po natin ito po yung representante po natin doon po sa halamanan, kung naalala po ninyo. At sila po inutusan doon ng Diyos. Ang utos sa kanila ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nilabag nila, ginawa po nila, kinain po nila yung bunga na yon. So, sila po ay nakagawa ng kasalanan. Now, itong kasalanan na ito, tandaan po natin, meron pong inutos at tayo po'y lumabag sa utos. Pag lumabag ka sa utos, syempre, meron niyang kaakibat na parusa. At yung parusa na yon, yung hahatulan ka, pagkatapos ikukulong ka, di ba, kapag ka sa normal na usapin sa korte. So, hahatulan ka. Ganon din po tayo, mga tao. So, tayo po ay nakagawa ng kasalanan, yung kanina enumerate po natin at sinasabi po natin, isa-isa na nanggaling po sa puso natin, dahil nagkaroon na nga po tayo ng kalikasan ng kasalanan, nung hulog yung ating mga magulang sa kasalanan, kasi Adam at si Eva. So, lahat po tayo, madali nang gumawa ng kasalanan. Likas na po sa atin yan. Normal na po sa atin yan. In fact, tino-tolerate na po natin. Kaya kung mapapansin niyo po ang paligid po natin ay napakasama, napakasinungaling, mga sinasabi natin, kabataan, ganito, ganito, ganito. Hindi natin sinasabi, hindi natin inaamin na sa atin talaga nanggaling yung mga ugaling yung kahit na ikaw, kahit tayo, di ba? Nakakagawa rin tayo ng mga ganong kasalanan. Pero ayaw nating aminin. The reason is because tayo nga po ay masama ang pag-iisip. And so tayo po balang araw ay hahatulan ng Diyos. Ang hatol po sa atin ng Diyos, isa lamang po, impyerno. Pagka tayo nakagawa ng kasalanan, impyerno ang ating uuwian. Gusto mo ba nun? Siyempre, hindi. Ayaw natin nun. Pambira, gusto mo bang pumunta sa impyerno? Ang impyerno po, paghihirap sa habang panahon. Hindi lang habang buhay, habang panahon. Kasi walang kamatayan dun eh. Ito na nga po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Kamatayang spiritual. So, ayaw po natin sa impyerno. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin para po tayo makalis sa impyerno? Isa lang po. Nakasulat po yun sa Bible. No? Ang sabi po rito sa Acts chapter 16, verse 31, at sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sangbahayan. So, ano sinabi po sa atin? Manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. So, ang tanging paraan para po tayo maligtas, aasa tayo kay Jesus Christ. Paano po yun? Parang mahirap yata intindihin. So, ilagay natin sa setup na mas madali, sa mas mabilis po nating maintindihan. Halimbawa, ikaw ay nakulong. Ikaw ay nakagawa ng isang krimen, heinous crime, nakapatay ka ng tao, o ikaw ay nagnakaw ng malaking halaga ng pera, economic sabotage. So, yan yung tinatawag na heinous crime. O ikaw ay naging drug lord. So, dahil sa pusher ka, ikaw ay kinulong at ikaw ay hinatulan. Ang hatol sa iyo ay bitay. Noong araw meron yan, di ba? Yung silya elektrika. Pag sinabing bitay kasi yung ibinibitin sa taas ng puno at tatali ang kasali or kaya pugot ulo o firing squad. So, yun yung mga pagano noong araw. Ngayon, wala na yan. Hindi na masyadong uso sa atin yan dahil tinanggal na po sa ating modern na pamumuhay. Pero nung araw, meron po yan. At makikita po natin na kapag ka ikaw ay bibitayin na, ito sa pelikula ng madalas na napapanood po natin. Pag bibitayin na, naghihintay sila, mayroong isang telepono at nakahawak na yung kamay doon sa switch. Nung mag-ooperate nung silya elektrika, hinihintay nila yung tawag, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, tapos pagdating ng 1, at saka biglang magre-ring yung telepono at sasabihin, bakit nandiyan pa yan? Itapusin na yan at ituloy na bitay. hindi naman gano'n. Pero sasabihin doon sa telepono ay i-stop na ang pagbitay diyan. Yan ay pinapatawad ko na. So sino yung tumawag na yon? Yung presidente. Kasi yung presidente meron niyang authority na ipardon yung isang kriminal. So yung
yung presidente yung aasahan na lamang natin na po pwede magligtas sa atin. So in the case ng kaligtasan, in the case ng spiritual na bagay, ang aasahan na lang natin ay ang Panginoong Jesucristo. So siya yung may hawak ng telepono, siya na lang yung may hawak ng susi para ikaw ay maligtas. Kaya sinasabi natin, ang Panginoong Jesucristo lamang po ang pag-asa. So, aasa ka sa Kanya, hindi sa iyong sarili. Bakit? Paano ka aasa sa iyong sarili? Nandun ka na nga sa bitayan. Ikaw na nga yung bibitayin. Pwede ba mailigtas ng isang kriminal ang kanyang sarili sa silya elektrika? Hindi. Ang magliligtas sa iyo ay yung isang tao na may kapamahalaan, yung may authority. So, sino yun? Si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang pag-asa sa kaligtasan. Kaya sabi sa atin dito sa Acts chapter 16, verse 31, sabi at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ngayon ay paliwanag ko na sa iyo at tungkol sa kaligtasan. Alam mo na ba ang kaligtasan? Sana all. Sana lahat tayo nakakaalam ng kaligtasan. Kasi kawawa naman tayo kung pupunta tayo sa impyerno. Diba? So, para meron ka pang maintindihan at matutunan, sana naman ay ikaw ay mag-subscribe. At pakipindot na rin yung like and share mo na rin sa iba. Ganun din, lagyan mo na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga video natin. Paalam na sa inyo.